heart with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemy. You anoint my head with oil. And surely goodness and mercy shall follow me unto the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Psalms 23 is a famous verse coming from King David. Ito po ang Psalms 23. We could describe this as a life of being a Christian. Nung unang na-receive natin yung Panginoon, He will guide us. Ang ganda pa ng faith, ang ganda pa ng lahat-lahat. Ang times na darating tayo na maglalakad tayo into the valley of the shadow of death. But the verse promises na hanggang tayo po ay humihina, kasama natin ang mercy at ang grace ng ating Panginoon. And so for throughout the year 2024 and throughout the month of January, we are here today. It's because our God, our Creator, our great lover at the cross of Calvary has been so good to us. Marami pong tao hindi na po nakaabot sa February 5. February 5 na po ba yun? 25. Yes. Marami pong tao hindi na po nakaabot ng February 5. But you are here today because God has still a plan in your life. May plano pa ang Panginoon sa buhay mo. Kaya patuloy ka niyang ginigising. And so on, I want to share you a story in the Bible. And maybe some of you have heard this story already regarding on our nightly topic last year, dun po sa Lipa, sa bahay po mismo ng ating chairman. But to those who did not attend o hindi pa po naka-attend doon, ay isi-share ko natin ulit. And also to remind us, kasi ang tao po makalimutin eh. Especially isa na po ako doon, sobrang makalimutin. So, ngayon po, I'm going to share you the story, one of the famous story in the Bible, the story of Gideon. I entitled it From Doubt to Destiny, the journey of Gideon. At hindi ko man po alam how many of us here right now are doubting or being anxious o nagpo-problema tayo what will happen to us in the year 2025. What will happen to our network? What will happen to our business? And so on, the story of Gideon reminds us that Gideon is not different from us. Gideon is not far from us. Hindi po sa atin malayo o hindi iba sa atin si Gideon. Kundi he is also the same. Kagaya din po niya tayo na nag-doubt sa provision, sa blessing ng ating Panginoon. And so on, the story is a reminder to each of us. Because sabihan nga po sa Tagalog, na habang pumuputi yung buhok ng isang tao, mas lalo daw po siyang tumatalino. Kasi bakit po? Which, ibig sabihin, kapag ang isang tao po ay maputi na ang buhok, ibig sabihin, nabuhay niya siya enough para ma-experience ang mga bagay-bagay. Yeah. Ibig sabihin po, ay na-experience siya na ang maraming bagay sa buhay. So experience will always be the king of a person's life. But tonight, what I'm going to share you is already a shortcut. Yes po, may shortcut ang learning. Na hindi mo na po kailangan ma-experiencehan pa para matuto ka. Kasi alam niyo po ba yung tao? Sabi nga po natin, di ba, one time naalala ko, nagpa-plancha ako, hinawakan ko yung plancha, binignan ko, pag-plancha, hinawakan, titignan mo kung mainit o umaandar. Kasi baka hindi. Sabi sa akin yung kasamahan ko, alam mo, pwede mo naman hawakan yung damit, hindi ko uminit yung damit. Ibig sabihin, umaandar. Ano po yung point? Ibig sabihin, ang tao po misa, kailangan pa matutukan o kailangan pa mismong ma-experience para matuto. Pero dito po, may shortcut na ang learning. Hindi na natin kailangan pa ma-experience yung mga nangyari sa kanila na mangyari din po sa atin. So from doubt to destiny, the story of Gideon. The other title of this topic is actually Victory Through Obedience. So we have two titles for this night. Doubt to Destiny, the story of Gideon, or Victory Through Obedience, the story or the journey of Gideon. May, kilala po ba si Gideon? Familiar? Yes. Narinig na? Yes. So sa mga hindi po nakakaalam, familiar po kayo sa movie The 300s. Yung story po ng The 300s, doon po kinuha. Actually, yung inspiration po ng movie na yon, dito po siya kinuha. Sa story ni Gideon sa Bible. Kasi yung Greek mythology na yun was just a myth. Hindi po siya napatunayan na totoo. Pero dito po napatunayan po ang Biblia na nag-exist ang Bible. Na may writers ang mga Biblia. Na hindi lang siya isang story. The story of Noah, the great flood, na tagpuan na yung fragments ng big ark sa Turkey. So totoo po ang lahat ng istorya sa Biblia. The Isaiah
bloodline of David. Totoo po lahat. Even science has proven. So ibig po sabihin, stories here are not just myth. So may 300 po na lumaban over to hundreds of thousands of soldiers. Ang labanan po sa Biblia, mga kaibigan, 1:1,000. Ano ang laban ng isa sa 1,000? Kahit magduraan na lang sila, talo pa. 1,000 yung natudura sa iyo eh. So walang palag, walang panalo, walang laban. Wala silang bilang. I'm going to share you po muna, bago tayo pumunta doon, ano ang nangyari? Papaano yung 300s na to nanalo? Again, our title is Victory Through Obedience. From Doubt to Destiny, the Journey of Gideon. Ito po ang sabi ng Bible in Judges 6:11-16. Doon po natin matatagpuan o makikita ang story ni Gideon. Ano po bang sabi dito, mga kaibigan? Ito po ang sabi, the angel of the Lord greets Gideon. Greets Gideon. Ibig sabihin, yung anghel po ng Panginoon, binati niya ang Book of Judges po. Bigyan ko po muna kayo ng short background kung ano po ang Judges. Para po mas maintindihan natin. Ang Israel po, mahilig sila magrebelde sa Panginoon. Disobedience. And so on, sa pag-disobey nila sa Panginoon, inalaw ng Panginoon na makonquer sila ng ibang bansa para matuto sila sa mga kamaliang ginagawa nila. Ngayon, ang Book of Judges, marami pong pinadala ang Panginoon doon. Doon po nasulat ang story ni Miriam, the first women judge, Samson, yung pinakamalakas na tao. Andito din po si Gideon, yung 300. Judges o hukom. Sila yung mga naging judge ng Israel na nagpalabas sa bansang Israel from being captured ng ibang bansa. Ngayon po, eto na pong sabi, the angel of the Lord greets Gideon as a mighty warrior. Pero alam niyo po ba, kung babasahin ang full story po nito, shortcut na lang po para mas mabilis po tayo, si Gideon po that time ay nagtatago. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi po, during that time, mayroon po 12 tribes ang Israel. Ang 12 tribes po na ito, ang pinakamahinang tribe ay ang tribe ni Gideon. Kumbaga sa loob ng 12 na tribo, sila yung pinakawalang bilang, sila yung pinakawalang sabi, sila yung pinakawalang ambag o pinakawalang kwenta. Ngayon po sa loob ng pinakamahinang tribo, nandoon din si Gideon, ang family niya, ang kanyang mga, kumbaga, o sa apelido, yung apelido niya o yung pamilya niya, yun ang pinakamahina, pinakawalang bilang, pinakawalang ambag, pinakawalang sabi sa pinakamahinang tribo. At sa loob ng pinakamahinang pamilya, nandoon po si Gideon. Si Gideon din ang pinakawalang ambag, pinakawalang sabi, pinakawalang bilang, pinakawalang kwenta. Kumbaga siya yung palagi naghuhugas ng bigkas, siya yung tutos-tutusan. Kasi siya yung walang ambag. Siya yung walang bilang. So, ibig sabihin, least among the least. Pinakawala sa pinakawala. Kaya nga nung time na inaatake sila ng mga Midianites, ng mga Ammonites, nagtatago siya. Kasi yung mga harvest nila, yung mga palay nila, yung mga barley nila, kinukuha. Ngayon po, nagtatago siya kasi baka pag nakita siya, bugbugin siya, o ano ang gawin sa kanya, baka patayin siya. Ngayon, si Gideon was a coward. Para po ba? Kasi nagtatago siya, takot siya. Pero ano bang sabi ng Biblia? The angel of the Lord greets, binati siya. Winelcome siya ng anghel ng Panginoon na ang sabi sa kanya, mighty warrior. Or in other translation, man of valor. At ang man of valor po, isa sa pinakamataas. Tama po ba, sir? Ang award na man of valor. Pinakamataas na award na matatanggap ng isang tao yun. Man of valor. Ibig sabihin, courageous, walang kinakatakutan, kahit anong labanan man yan, hindi siya aatras o hindi mo tatago. Ngunit according sa story, nagtatago si Gideon. Kasi takot siya. Ngunit bakit ang sabi ng angel, mighty warrior, man of valor? Because the first point for tonight, 3 points lamang po, God sees potential in us. God sees potential in you. You may not see it now. Pwede maliitin mo yung sarili mo. But God sees something. Kaya nga po sabi ko kanina, hindi ka dinala ng Panginoon dito. Hindi ka umabot ng February 5, 2025 para pabayaan ng Panginoon. Ginising ka na kasi may plano siya sa buhay mo. Kung hindi mo man nakikita, believe me, isurrender mo yung buhay mo sa Kanya at makikita mo kung paano gumalaw yung Panginoon. Because God sees potential
Gideon did not see it. Ibig po sabihin din minsan mga kaibigan, alam niyo po ba sa buhay? Akala natin sa Panginoon, ang Panginoon, mabuti lang kapag siya'y nagbigay. Akala natin yung Panginoon, graceful lang o loving lang siya kapag nagbigay siya. Yung mga prayers natin, sinagot niya, Lord, thank you, napakabuti mo. But when God says no to our request, when God says no to our petitions, sa mga kahilingan natin, akala natin, ang Panginoon ay masama na. O wala ng Diyos. Kasi hindi mo nakita yung mga binigay niya o yung hiniling mo. But alam mo ba kung bakit hindi binigay ng Panginoon? When God says no, He is still good. Kasi bakit? Hindi niya ibibigay yung mga bagay na makakapag-cause ng harm sa iyo. Hindi niya ibibigay, hindi niya iaalaw yung mga bagay na lalapit sa iyo kung yung buhay mo lang naman yung kapalit. Kung yung karakter mo lang naman yung kapalit. Kung yung pangalan mo lang naman ay mawala sa langit. Ang sabi ng Panginoon, anak, mas mabuti pa, wala na. Anak, mas mabuti pang hindi ko na ibigay yung hinihiling mo. Ganun po kabuti ang Panginoon. God will not give you yung mga bagay na hinihiling mo. Kapag yung bagay na yon, it will cause for your harm. Harm lang pala yung kakadahilan ng no. So, God sees potential. God sees the future. And it is such a promising to us. Bakit po ito promising sa bawat isa sa atin? Kasi kung nakita ng Panginoon yung future at ang sabi ng Biblia, 1 John 4 verse 16, what is love? God is love. Ang Panginoon po mismo ang pagmamahal. We cannot dichotomize. We cannot separate God. Hindi po natin pwedeng ihiwalay yung Panginoon sa pagmamahal kasi ang Panginoon po mismo ang pagmamahal. At hindi siya pwedeng tumigil sa pagmamahal sa atin kasi pag ginawa ng Panginoon yun, hindi rin sa Diyos. So we cannot stop from loving us. Ibig sabihin, yung plano ng Panginoon sa buhay mo, lahat mabuti. Lahat okay. Lahat maganda. Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. A plan not to harm you, but to prosper you, to give you hope and a future. Because God sees something. God sees potential. You may not see it, but God is ahead of you. Nakita ng Panginoon yung future mo. Nakita ng Panginoon yung kahihinatnan mo. And He's just prepared. And God sees potential. God sees something that you don't see. Just look beyond what you can see to what God sees. You may see problems right now. You may see difficulties right now. Pwede mo makita yung sakit mo. Yung rejection, pwede mo makita. But God is ahead. He sees something. May nakita siya hindi mo nakita. So hindi niya binigay sa'yo. And so on, ito po yung story, the first point ng Gideon. God sees potential in us. Ibig sabihin po, huwag mong maliitin yung sarili mo. Become a dreamer. Sa Biblia po, God is a God of purpose. Gusto ng Panginoon na ang bawat isa sa atin ay nangangarap. It doesn't matter if your dream may be big or small, but don't stop dreaming. Because the moment that you stop from dreaming, that is also the moment that you stop from living. So don't stop from dreaming. Hindi po natin pinag-uusapan kung malaki o maliit yung pangarap mo. But important is nasa buhay mo yung pangarap na ibinigay sa iyo ng Panginoon. So, yun yung gusto mangyari ng Panginoon kay Gideon. Gideon, hindi ka pwedeng nagtatago lang. Gideon, hindi pwedeng ikaw yung pinakawala sa pinakawala. Gideon, may plano ako sa buhay mo. Umalis ka sa pagtatago. Came out from hiding. And so, the Lord wants Gideon to be a mighty warrior. That is our first thing. And the Lord wants you to run from Him. Alam niyo po ba? Ito yung pagkakamali ni Gideon. And many of us right now, baka yun din po na-experience natin. Bakit hindi tinanggap ni Gideon una yung calling? Kasi nanghingi muna siya ng sign, Panginoon, kung ako talaga yung mighty warrior na tinatawag mo, Panginoon, ako yung pinakawala sa amin. Hindi nila ako papaniwalaan kung ako ang sinasabi mo na magliligtas ng bansa namin. And so on, ang problema po ni Gideon based his dream, based God's dream, binase ni Gideon yung plano ng Panginoon sa buhay niya on his experience. Experience is not always our best teacher. It depends on the situation. If you base your dream on your experience, progress will be in prison. Growth will be in prison. Kasi bakit? Hindi po kita experience mong ma-reject ka na lang palagi. At yun yung pagkakamali ni Gideon. Akala
Akala niya na dahil siya ang pinakawalang bilang, hindi siya papaniwalaan. But God sees something. God sees potential in Gideon. And the next point is God prepares us for His purpose. In Judges 6:21-32, kinamand ng Panginoon. So, ano na po yung story? Siya nang tinawag. Yung ginawa ng Panginoon, sabi niya, Panginoon, papaas na maniniwala sa akin. Sabi ng Panginoon, huwag ka mag-alala, Gideon. Ako ang gagawa ng paraan. Gagawin na, ang ginawa po ng Panginoon, na naginip lahat ng tao. At sa panaginip nila, si Gideon, same sila ng panaginip, walang pagkakaiba. Na si Gideon, yung maglilid sa kanila. Si Gideon, yung magliligtas sa kanila. And so on, tinawag si Gideon. But before Gideon's calling, ang sabi ng Panginoon, destroy the altars before leading the Israel. Sirain mo muna yung mga altar na ginawa ng tao. What's the point? Ano po ang punto? Bago po tayo mag-soar high in the year 2025, bago tayo lumipad, minsan may mga bagay na pipigil sa atin upang tuluyang makalipad. And so God is asking you to let go of those things. It may be your emotion, it may be your, kaya nga sabi nila, based on your experience, ay na-experience mo na to, ayaw mo na ulit. So, yung paglipad mo na i-imprison. So, ang gusto po ng Panginoon, putulin natin yung mga bagay na magpapabagal sa atin sa paglipad natin in the year 2025. At kaibigan, ikaw lang yung nakakaalam. Transformation will be hard. Transformation, masakit. Pero ito po tatandaan natin. Ano po ba yung eagle? Yung eagle po, 40 na yung edad niya. On 40 years old, lives pa nila, mamamatay na po halos lahat kasi matanda na. But may tatawag silang reborn. Gagawin nila, sisirain nila yung beak nila sa sobrang haba na yung claw nila, isisirain nila, puputulin nila yung mga balahibo nila, kukunin nila isa-isa yun. So, hindi lahat na survive. Pero after noon, 35 years yung matatadag sa buhay nila. Ano po yung point? The eagle is willing to let go of his old habits. And are you willing to let go of that? So, God prepares you for His purpose. But you will not be prepared kung hindi mo muna bibitawan yung mga bagay na yun. And so, the next point is God's power is perfect in our weaknesses. In Judges 7:1-8, God reduces Gideon's army. At ngayon po, nung tinawag na ng Panginoon si Gideon, there were 33,000 people na lumapit. At sabi ng Panginoon, Gideon, masyadong marami yung army mo. Bawasan mo sila. At ang sabi ni Gideon sa isip niya, Panginoon, paano naging marami yung 33,000? Isa pagkakarinig ko, yung kalaban namin, 300,000, 500,000, even millions ang number nila. Panginoon, hindi ko maintindihan. But Gideon, hindi siya nag-ask, hindi siya nag-doubt, hindi siya naging anxious. Hindi niya question yung provision o yung way ng Panginoon. Ang ginawa ni Gideon, nag-yes upline lang siya. Mga kaibigan. Hindi niya maintindihan kung ano yung way ng Panginoon. At sabi niya, yes upline, babawasan natin. Kung babawasan natin, Panginoon, papaano natin sila babawasan? Ang sabi ng Panginoon, pwede mong sabihin sa kanila kung sino yung takot, umuwi na. May takot po ba ngayon? Yes. Kasi akala ko po meron bukas po ang pinto. Pwede na po tayong unti-unti. So, ayan. So ano pa po? Yan, Gideon, God reduces the army of Gideon, the strength. And so, ang natira na lang po, after that, was, may nakaka-guess po kung yan natira? May nakakaalam? Hindi pa po. Hindi pa po muna. Ilan po yung natira? 12,000, hindi po. Hindi po 30. Ayan. 300, hindi pa eh. 10,000 po natira. Almost 20,000 po ang nabawas sa army ni Gideon. There were only 10,000 armies at the time. At ang sabi ng Panginoon kay Gideon, mag-march na kayo papunta sa kalaban nyo.
At naglalakad silang lahat papunta doon sa battlefield. Panigurado po, hindi mo po specific ang Bible. Pero pagdating nila doon sa isang ilog na malapit sa labanan, ang sabi ng Panginoon, painumin mo muna, Gideon, ang army natin. Ang army mo. Panigurado na uhaw sila. Panigurado po isang malayo na lakbayin ang ginawa nila. Kasi sobrang uhaw po nila, ang sabi ng Panginoon, Gideon, habang umiinom sa tinitingnan ni Gideon at ng Panginoon, yung mga tao. Ang sabi ng Panginoon, Gideon, masyado pang marami ulit yung bitbit natin. Again, yung kalaban, almost millions. Hundreds of thousands. Kung sino man pong general dito, magaling sa war, wala pong laban. Kahit na nga lang kung magduraan sila, wala na pong laban. Magkurutan na lang sila, talo pa rin. Because of numbers. So, ang sabi natin, bawasan mo, ang sabi ni Gideon, yes, like, mapait na pagsabi niya, mapait na pag-yes. Parang ayaw niya pa, pero yes, apply, ano gagawin natin? Ang sabi ng Panginoon, ito gagawin ko, Gideon, yung mga umiinom, kasi nauhaw nga silang lahat, yung mga umiinom na parang aso, pauwiin mo na sila. Yung mga uminom na sinalok nila yung tubig, sila, yung army mo. Sila, yung leaders mo. Ilan po ang nabawas? Ilan po ang uminom na parang aso? 9,700. At dito na po natira yung 300. Ito po yung tanong. Bakit po ganun yung way ng Panginoon? O paano nalaman ng Panginoon na yung 300s na to, sila yung army ng Panginoon. Sila yung army ni Gideon. Paano nalaman ng Panginoon na sila na yung ready sa labanan? Sila yung nag-init. Yung 300s po na yung nag-init sila. Kasi yung mga nag-init po na yun, they were hungry for victory. Yung mga nag-init po na yun, they burned the ship. Habang iniinom po nila yung tubig, lahat sila yung 10,000 uhaw. Ngunit yung 300, mas uhaw sila sa victory na binibigay ng Panginoon compare sa tubig na nasa harapan nila. Yung mga uminom na parang aso, they were not ready for the battle. Kasi mas uhaw sila. Mas inuna nila ang nararamdaman ng laman. Mas inuna nila yung ibang bagay. Ibig sabihin, hindi sila nakafocus. Kasi nga hindi sila nag-init. So yung mga 300s na yon, mas grabe yung focus nila. Mas uhaw sila sa victory na promise ng Panginoon na siniserve nila. Nung ininom nila yung tubig, hindi sila nakatingin sa tubig. Yung mga uminom na parang aso, yung focus nila sa tubig. Yung focus nila sa ibang bagay pa. At baka ikaw yun ngayon, pasensya ka na. Umilag ka na pag tinamaan ka. Yung 300s, nakafocus sila sa labanan. Nakafocus na sa battle. Kasi alam niyo po ba, yung mga uminom na parang aso, they were not aware of the surrounding. Again sa story po, nasa paanan na sila ng battlefield. Anytime, pwede silang atakihin ng kalaban. They were not, wala silang focus. Wala silang awareness on the battlefield. But the 300s, habang uminom sila, hindi sa tubig yung focus nila. Yung focus nila sa labanan, na anytime pag umatake yung mga kalaban nila, handa na silang lumaban. Handa na silang i-claim yung victory ng Panginoon. And the question is right now, in the year 2025, are you ready to claim God's blessing? Kaya nga po ang sinisigaw natin, ready for harvest. Boom, boom. SGI. So we are already ready for harvest. At the 300s na yun, they were ready. And so on, ito pong sinasabi namin. What's the point? Sabi ko ng professor ko, alam mo ba siya, may natawag tayong grace for all season sa Biblia. Which means, lahat ng bagay, grace ito ng Panginoon. The moment right now na nagbilang ka 1 to 5, magbilang 1, 2, 3, 4, 5. That is already a grace, a gift from above.
Marami pong tao po nasa ospital, hindi po makahinga, naka-oxygen. Ngunit nandito ako ngayon. Which means you're experiencing the grace of God. His provision. And so on, ito yung pinakalas na. Let's make it short. Bakit sila binawasan ng Panginoon? Ito yung pinaka-main story. Makalimutan nyo man lahat ng points, huwag nyo po itong kalimutan. Bakit sila binawasan ng Panginoon? Because ang promise ng Panginoon sa kanila, even unto David, ang sabi ng Panginoon, David, your strength is not in numbers, but within me. They were fighting 1 to 300s. At ito pa po muna, the 300s were already ready. Ang sabi ng Panginoon, mamayang gabi, ready na kayo, atakihin yung kalaban nyo. Grabe no, sila pa yung may lakas ng loob umatake sa kalaban. 300s na nga lang. At ito pa po, ang sabi ng Panginoon, mamaya, pag alas 6, pagpatak ng alas 12, aatake na kayo. Siguro po mga 11:58 na, ang sabi ng Panginoon, prepare for battle. Kuhanin nyo yung mga sandata nyo. At nag-utos ang Panginoon. Sabi niya, Gideon, your army is now ready. Kuhanin nyo yung sandata nyo. Kuhanin nyo yung lampara. Alam mo ba yung lampara? Yung yes, ilaw. Ilawan po ang pinakuha sa kanila ng Panginoon. Yan po sa picture. Torch. Lampara po ang pinakuha. Torch ang pinakuha sa kanila ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, kuhanin nyo sa kaliwang, sa left hand nyo, kuhanin nyo yung torch. Sa kanang kamay nyo, bitbitin nyo yung torotot. Bitbitin nyo yung torotot. At ngayon, the 300s, binawasan na from 30,000 to 300. And even, yung gamit nila para sa labanan. Wala naman po siguro na pupunta sa labanan. Makikipagpatayan. Torch yung bitbit tapos torotot. Panigurado sasabihin sa natin, Gideon, Panginoon, ano gagawin namin sa mga torotot? Ipupulong namin sa tainga ng mga kalaban namin pagkatapos mamamatay sila? Minsan po ang way ng Panginoon, nonsense. With respect to God. With respect to God, ang way niya minsan is nonsense. Kasi pag may sense, kasi pag kaya mo, you will rely too much on yourself. Kasi pag kaya mo, hindi mo isusurrender sa Kanya. Kasi nga kaya mo. You will rely on your strength. So the Lord does not want the Israel to rely on their number na pagkatapos ng labanan at nanalo sila, sasabihin nila, magmamalaki sila, magpumayabang sila, na nanalo kami sa labanan. We were victorious. We conquered because we are so many. Na madami kami. 30,000 kami. At binawasan ng Panginoon to 300s para hindi sila magmayabang. So that they will not proclaim the victory gamit yung numbers nila. And so on how many of us, I don't know, we hope and pray here in SGI. We hope and pray, pinag-pray po namin, that all of us here will not rely on the numbers that we earn. We hope and pray that we will not rely on the numbers na na-achieve na po natin. Kasi po kayang bawiin ng Panginoon lahat yun sa isang iglang. And so on, the Lord doesn't want them to rely on their numbers. At kinuha pa ng Panginoon yung espada, yung shield, yung pana, hindi sa kanila ibinigay. Baka sabihin nila, 300 kami, nanalo kami kasi magaling kaming lumaban. Magaling kami makipag-espada, magaling kami makipagbunuan. So magmamayabang pa rin sila. And so kinuha lahat ng Panginoon para wala silang pwedeng ipagmayabang. Kasi nga sa Biblia, ayaw ng Panginoon ng mayabang. The Lord is against to the prideful. Kalaban niya, against. But He is close. Ibig sabihin, malapit siya o mahal niya yung mga meek, yung mga humble. Yung mga nagpapakumbaba ng mga sarili nila. Ito pong sabi ng Biblia, Philippians 5, let this mind be in you, which was also in Christ. Ito po yung pag-iisip ng ating Panginoon.
Let this mind be in you which was also in Christ, who, being in the form of God, siya po ay isang Diyos, who did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bond servant, and coming in a likeness of man, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore, God has also highly exalted Him. Nilagay siya sa pinakamataas dahil nagpakumbaba muna siya. And God has given Him a name which was above every name, so that every tongue should confess that Jesus Christ is the Lord and God. But the point is, what I've noticed on that verse, binaba muna siya ng Panginoon bago siya itaas. Ganun din po tayo. Ayaw po ng Panginoon na matataas. Kaya nga po ang tingin, kaya nga po sa salita pong pride, ang gitna po ng pride is I. The root word in the word pride is I. And the root word or the center of sin is also I. It's just the same. Pride, the center is I, ikaw. And the center of the word sin is ikaw pa rin, is I. So ayaw mo ng Panginoon. Gusto po ng Panginoon na lahat tayo ang papuri po at papasalamat sa Kanya lamang po natin binabalik. And so on, the Lord does them. God is faithful to His promise. You may not see it now. Hindi mo ngayon makikita at pwedeng sabihin mo rin kagaya ng 300s na to, na yung way ng Panginoon na sinasamba mo is nonsense. Na minsan hindi mo nakikita yung victory. Hindi po wala pong victory sa 300. Wala pong victory sa bitbit nila, Toronto. Wala pong panalo doon. Ngunit nanalo pa rin po sila. To cut the long story short po mga kaibigan, mga ka-SGI, habang sila po ay tumatakbo papunta sa battlefield, tinunog nila yung trumpeta, yung Toronto, it was a sign of surrendering everything to the Lord. Panginoon, we will turn our worries into worship. Turn your worries into worship. And so on, they did not worry. They worship. Thus the trumpet was a song. Maybe hindi natin alam kung bakit sila marching to Zion. And so on, when they were marching, yung nangyari po, bago sila nakadating sa kampo ng mga kalaban nila, yung hundreds of thousands, even millions, pagdating nila doon, patay na po lahat. This is the promise of the Bible, that God is not just with us, but the same time He is in front of us. There's a difference between a person who is beside you and a person who is in front of you. Pag binato kayo, sino yung unang tatamaan? Yung nasa harapan mo. Ibig sabihin, God has already planned a way out. God has already planned a victory. God has already planned a breakthrough in your life this year, 2025. Ang kailangan nyo lang gawin, pagkatiwalaan siya. The victory, Gideon worship God before the battle. Minsan po tayo po, we focus too much on the battle. At nakakalimutan natin who is the one fighting for us. Nakakalimutan natin kung sino ang lumalaban para sa atin. Don't focus on the outcome. Sa Panginoon na po yun. Focus on the one who will fight for you. Thrown into the confusion and Israel triumphs. Always remember that God is faithful to His promise. You may not see it now. Life may be against you. Rejection, puro ganon, puro ganyan, puro ganito. And so on. Wala ka nakikita na victory. But it doesn't mean that the wind is against you. God is against you. He is with you. Even life is against you. And so on. Yung promise po ng Panginoon sa kanila, hindi agad nila nakita. But ito po yung pinaka-point doon. Ito po yung pinaka-lesson doon. God is preparing you for the blessing. He is just testing you right now. Because a faith that is not tested, that is a faith that cannot be trusted. And so God is preparing you so that you could maximize the blessing. Because ang blessing hindi lamang nasa destination, kundi nasa journey din. The Lord wants you to maximize the blessing bago ka pumunta sa promised land mo. And so on, the last story is, for example, victory through obedience. Gideon was just obedience. Ibig sabihin, you just obey the Lord. You just obey. Yes, upline lang kumbaga. No, walang reklamo.
Walang emosyon. So, nandun na lahat. And so, the story of Gideon, at the same time, the story of David. For example, David was entering at the battlefield. He was about to face the greatest battle of his life. And David was just a 15-year-old boy. And he was about to fight a 9 feet tall, 9 feet. Ganun kataas yung kalaban niya. Yung armor ni Goliath, yung damit niya was 55 kilo. And so how would this 15-year-old boy fight the greatest army of the Philistine? And so when he was entering at the battlefield, he was naturally afraid. But Prophet Samuel says that David looked back, and when he looked back, he saw that the God whom he served is bigger than any problem, than any Goliath, than any mammoth that he was facing. Mas malaki pala yung Diyos na sinasamba niya kumpara sa kalabang kinaharap niya. And so mas malaki yung Diyos na sinasamba natin. What you are facing right now, you may be facing hardship right now. It has a purpose later on. God could turn your test into a testimony. God could turn your mess into a message. Just keep going. Just keep moving into that valley. The Lord has already planned a table before you and in the presence of your enemy. So, on this very from doubt to destiny, the journey of Gideon. Good evening po sa ating lahat.